ug karon moadto ta sa ikaduhang parte sa panibahon, our Sunday School. Alang sa itong mga kabatanunan, pwede na tayo muna sa ubos. For the adults, mapabilin ta sa taas. And I hope and pray ang atong lesson karon makakuha unta ta or makakutlo ta ni pagtulunan. Amen. Pagtulunan nga ma-apply na to sa tong tagstag sa kinabuhi. Pagtulunan nga mutubo unta ta sa tong espirituhanon nga bahin. Amen. Okay, before we start with our Sunday School, okay, ato sang awiton ang mga libro sa Biblia. Amen. We're going to sing our theme song. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16, nasa screen na tayong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Later on, atuwa siguro madiscuss nga ang kaning pulong sa Ginoo makabaton gyud nig kausaban sa usa ka kinabuhi sa tawo. Amen. And we are told to obey God and leave all the consequences to Him and to fight all your battles on your knees and you win them every time. No? Don't forget Jesus saves. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza. Ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, we're going to sing New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude and Revelation. Amen. Kay isip pagtawad sa pulong sa Ginoo kung hayon na matagusala. Let us all rise. And we're going to open our Bibles in 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Okay, say amen. Kunay na. Okay, pasalamat we have a wonderful weather today. And yesterday, we were able to distribute tracts. Salamat kay naapod tayo maing panahon. Amen? Some parts of our country, nilubog sa baha. But salamat sa Ginoo ani nga pribilehiyo. Okay, once again, First Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Say amen, kunay na. Now we're going to read this responsibly. I read verse 3, kamo sa verse 4. Puli-pulihan at tugbasa until we'll reach the last verse at ang pagkadunganon. Amen? Verse 3, I read, As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some, that they teach no other doctrine. Verse 4. Okay, ang atuang lesson is naadiri na sintro sa versikulo 5, no? Thus, now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith and faith. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say,
nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. Verse 11, let us read this all together. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon atong iduko tong mga ulo magamputa. Buhi ug balahan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamog kahigayunan nga makasimba kami kanimo karong kahaponon. Salamat sa presensya sa matagusa. Salamat, Lord, sa pagdala kanila safely diri sa church. Salamat, Lord, for giving us a wonderful weather. Salamat, Lord, sa tanang nahimo karong sa manaha. Sa mga answered prayers, salamat kay God. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una, sa pulong, sa buhat, pasayloa kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karong takna, Lord, pagasimbahon ka namo, anamong ginapangamuyo kanimo Amahan, nga imuha untang ipadayag ang mga nindot nga pagtulunan ni ining imong pulong karong kahaponon. Among ginapangamuyo nga among lesson karon Amahan, mahimo kining makahatag og kalig-on sa among pagtuo, maga-increase sa among faith diha kanimo, much more, Lord, magapahimo na mong hamtong nga mga Kristohanon. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, pangayuon na mo ang gahom sa Holy Spirit karong kahaponon, nga ako nga magatudlo, put words in my mouth, Lord, gamita ako isip, channel sa panalangin karong kahaponon. Bisan pa sa matag-usa Amahan, among ginapangamuyo ang gahom sa Holy Spirit, nga makig-communicate ka namo, Lord, nga masabta namo ang imong pulong sa tumang kayano. We are praying, Heavenly Father, ayaw tuguting nga masamok among panimbahon karon. Bisan pa Amahan, tanan nga gigamit namo diri sa church, among ginapangamuyo nga ikaw Amahan magaprotect niini, ikaw Amahan magahimo nga workable ang tanan na mong gigamit, O God. And we are praying, Heavenly Father, i-bless, Lord, bisan pa kaning live streaming, O God. And we are praying, Heavenly Father, i-bless, Ginoo Lord, bisan pa ang amoang Sunday School. I-bless, Lord, ang amoang bisan pa ang amoang tithes and offerings, Lord, ug bisan pa ang awit sa choir. We are praying, Heavenly Father, i-bless sa Ginoo Lord, bisan pa ang preaching service, nga daghan unta, Lord, ang mapanalanginan pinaagi sa imong pulong. Use our pastor mightily, O God. We are praying, Heavenly Father, nga ang iyang tutunlan, Lord, ang iyang entire being, Lord. We are praying, Lord, ikaw mga bless kaniya. Bisan pa, Amahan, ang ginapangamuyo kanimo, Amahan, sa mga kauban namo nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon. Dala sila safely diri sa church. And we are praying, Heavenly Father, nga katong mga gipang-ampo na Amahan makasimba unta sila. We are praying, Heavenly Father, nga ang imuhang kadaugan igahatag nimo alang sa matagusa. Kining tanan na mong ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kahangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, may hapon sa matagusa and salamat kay sa inyong presensya. Since we started accounting, no, nag-accounta sa ato ang attendance, na siguro iban wala pa ka-attendance, pero pasalamat nga dili na ta mo minus sa mga 30. Amen? Na sa constant nga mga 30s. And let us pray nga sa kadugayan, mahinay-hinay tag-increase ang ato ang number, no? And labi na nga ting klase na sad, so expected mugamay na sad ni ang ato ang manimbahay diri. Mostly sa mga students, mamalik na ni sila sa ilahang gipang eskwelahan. And we are praying nga
ang matag usa ka nato nga mabilin. Let us be faithful in attending church service. Amen. Salamat ta, last Wednesday, ubay-ubay ang nanimba. Amen. Dili ra kayo tanto mingaw. Salamat kayo for heeding our call, no, to attend this service. Amen. Now, going back to our lesson, it is titled, Dealing with Difficulties. Balik ko na to. Ang matag usa ka nato, nagatubang tag mga kalain-lain nga mga problema. Or ang matag usa nato, naatay mga problema nga gipang tipigan. Abi ninyo ang Ginoo, wala gyud magkulang sa atoa. Wala siya magkulang nga in the sense gihatagan ta niya og igong kaalam kahibalo kung unsao nato pagsulbad, kung unsao nato pagatubang ning mga klase sa mga problema. Amen. Ingon ana kanindot ang atoang Ginoo, ingon ana ka responsable ang Ginoo. Before gihimo niya ang tawo, iya sang gikumplito o gamit, gikumplituhan niya ang tibuok kalibutan, ay ni gibutang ang tao. Amen? So, it tells us that God is responsible and most especially nahigugma ang Ginoo sa matag usa ka nato. Amen? Mao na nga gihatagan ta niya pagtulunan kung unsaon nato pagsulbad ning mga kalisod. Now, ang kalisod nga to ang gihisgutan na pud karon is not dili siya ingon ana kadali nga kalisod tungod kay naghisgot ni sa kalisod sa buluhaton sa Ginoo or sa ministry. Amen? Now, si Paul, gisulatan niya, baliko no, as a backdrop for this lesson, si Paul, gisulatan niya si Timothy sa iyahang mission field diadto sa Ephesus. Abi ninyo, nahibawan siguro ni Paul ang matag problema nga ilang ginatubang. Mauna nga gilig-on gyud ni Paul si Timothy pinaagi aniyang sulat. Amen? Now, giingnan niya si Timothy, nga Timothy, ayaw na mo paglalis diha sa inyong iglesia. Ayaw na kay ninyo na hatagi paghibug-aton ang kana maghisgot mog mga storytelling. Ayaw na kay ninyo hatagi og hibug-aton ning mga kaliwatan. Instead, mo focus mo aning mga butanga nga mutubo mo ani sa inyong Kristohanon nga bahin. Amen? Now, kung mauna ang kasing-kasing ni Paul, mausab na ang iyang gusto ipaabot alang sa matag usa karong kapunon. Okay, going back to our lesson, unsa ni mga butanga nga kinahanglan ta mo grow in our areas of life. Number 1, we need to grow in part sa atoang compassion. Amen? Now, kanang makabatun kag paghigugma alang sa mga katawhan, makabatun kag higugma alang sa ministry. Amen? Salamat sa Ginoo. I know many of you ning grow na gyud sa inyong paghigugma sa buluhaton. Amen? Kana bang mga simpleng nga mga kinahanglanon diri sa church, pasalamat kita sa mga members nato nga in your own little way gusto ninyo makatabang alang sa ministry. Amen? And salamat kayo ganing bati mo ng compassion. Amen? Because love for the ministry is love for the people. Amen? Now, gikinahanglan nga motubo ta sa ato ang field sa compassion. Number 2, we need to have a clear conscience. O a pure heart sa, no? Pure heart. Kinahanglan ta makabaton og puro nga kasing-kasing. Ubot pasabot na kasing-kasing nga insakto ug nasubay kung unsa ang kasing-kasing sa Ginoo. Amen? And number 3, we need to have a clear conscience. For us to be effective alang sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan limpyo ni ang atoang konsensya. Okay? Conscience that is void of offense. Kung naay mga kontra ka, naagyo na sila ika-istorya sa imuha. Amen? But then, mauna, no, by the time nga imuhang musika
og reconciliation sa mga tao nga imuhang nahimong kundra, I tell you, it is a very big blessing alang sa imuha. Okay? That is number 3. We need to clear our conscience. And the 4th is, mauna ni siya, no? Growth in a candid, confirmed faith. Now, when we talk about candid, mora ni siya o kanang very honest, very simple, and very true. No? That tells us nga mao gyud ni ang atoang gikinahanglan nga pagtuo. Amen? Now, our lesson mainly today is all about our faith. Amen? And I hope and pray ang matag usa ka nato mutubo ta sa atoang kabahin. Now, gingon diri, what is unfeigned faith? The word unfeigned is from the word anopokritos, which means sincere, undisguised, upfront, open, and without hypocrisy. Amen? Walay pagka-hipokrito. Mind you, daghan sa mga tao, they are just in the lip service, no? Ang pagtuo nila sa Ginoo kutubra sa ilahang mga baba. Musturya sila nga nahigugma sila sa Ginoo, pero dili nimo makita sa ilahang binuhatan. Amen? Musturya sila nga gusto sila mga lagad sa Ginoo, pero dili nimo makita sa ilahang binuhatan. Muingon sila nga nagtuo sila sa Ginoo and gi-follow nila ang balaod sa Ginoo, but then makita nimo nga dili nimo makita sa pattern sa ilang kinabuhi. It goes to show that those people are hypocrites, that those people are just for lip service. Amen? Lisod kayo ng lip service, oy. Amen? Kaya moingon kag mo, as simple as that, moingon kag manglimpyo ta. Pero ikaw, di gani ka kabalo manilhig. Amen? At times, ingon ana. At usahay, ingon ana, aragyod ang ato ang kinabuhing Kristohanon. Mauna nga baliko na to, gikinahanglan gyud nga kung muingon kag nagtuo ka ni Jesus Christ, kana untang tinud-anay gyud ang imuhang pagtuo. Amen? Now, lip service. Unfortunately, there are many people today who profess to know Jesus as their Savior, but there is no evidence in their lives by the way they live. Amen? Daghan sa makadaghan pa, daghan ang moingon nga nakaila sila ni Jesus Christ, much more moingon nga magtutuo sila ni Jesus Christ, but baliko na to, dili na to makita sa ilahang kinabuhi. Amen? Now, giingon na diri, the spiritual fruit is not there. Does that describe you? That question, no? Dili nimo makita ang fruit sa Holy Spirit sa ilahang kinabuhi. Amen? Now, unsa man tong mga fruit of the Holy Spirit? There is joy, there is love, there is patience, no? There is long-suffering. Now, those are the fruit of the Holy Spirit. Dili nimo makita sa ikinabuhi anang tawhana. Amen? Now, ato aning hatagan og dako kang hibugaton ning lesson. Matthew chapter 7, we're going to read verses 19 to 21. Nasa screen, ito daw basahon. Ready, read. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Amen? Abi ninyo, no, kani nga bersikulo, bugat ni kung imuha gini siyang is-emphasize. Amen? Now, gingon diri, ang usa ka tawo, ang usa ka magtutuo, mahibawan niya pinaagi sa iyang bunga. No? Bunga or ang iyahang binuhatan. Or ang outcome sa iyang faith. Amen? Mahibawan na nimo. Now, take note of this. Every tree that bringeth not good fruit
is hewn down and cast into the fire. Amen? Sample lang no nga, kanang kita gani, magtanom gani tagkapayas, inigtubo gani anak kung laki, ato na lang ng putlon. Nga naman, dili man gid na mamunga god. No? Di kakatilaw bunga na. So mo na ginaputol. No, as simple as that. Same with the Christians, makaingon kang nga makaduda ka sa ilahang pagkakristohanon. Amen? Walay makita nga bunga alang sa ilaha. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Amen? Now, sa kaning aspeto, ato aning ma-observe sa ato ang palibot, ma-observe nato ni sa mga tao that are claiming to be Christians. Amen? No, abi ninyo no, subo kay palandungon nga I was able to witness nga nay usa ka tawo nga nagyaw-yaw og taman. No? Nagyaw-yaw siya kabalo mo unsa ilang giawayan? Parking space. No? Parking space ilang giawayan. Kay ang usa gipulihan niya iyang parking space. Nasuko tong usa gihangyo nga kung pwede ako man ang parking space. Basig pwede ma'am, mo park ko. Abi ninyo no, wala sila nagkauyunay, nag-away sila. Ang nakapait sa ilang away, mauni, niingon itong nag-away. Tudlo baka diha og Bible study, ngilad kay kag batasan, no? Wa gyud mausab ang imo ang kinabuhi. Abi niyo no, unsay last niyang language, niingon siya, di nagyug ko mo apil ani imong Bible study. See that? I don't think, no, wala kay na kumakuan, pero mautoy iyahang mga bugat nga gipangbuhian, no? Simple misunderstanding. Wala nila makuan. And ang pinakalisod lang, na appeal ang imuhang testimony as a Christian. Amen? Na-appeal ang testimony sa usa Kristohanon. Siguro I do not know kung out ba to siyang kasuko nga nakaingon siya nga murag wala sa imuha ang usa ka pamatasan sa usa ka Kristohanon sa simple nga pagsabot. Amen? Now, for us this afternoon, it is a challenge for everyone. If you are claiming to be a Christian, then let us pattern ourselves and let us pattern, no, ang atong kagalingon pinaagi sa standards sa Ginoo. Amen? Kana bang when somebody looks at you, they can see Christ diha sa imong kinabuhi. Amen? Now, in Luke chapter 17 verse 5, gingon diri, the apostle said to Jesus, increase our faith. How does this happen? Does the Bible gives us some pointers on how to do this? Baliko na to, ang Ginoo responsable gid siya. Naghatag siya og pagtulunan kung unsaon na to pag-increase sa ato ang faith. Amen? Now, giingon pa dili ni Taylor Hudson. Hudson Taylor said, it's not a great faith we need, but faith in a great God. Now, there are several things we can do to increase our faith in a great God. No? So this is our lesson, our first lesson for this afternoon. Kung saon nato pagpatubo sa ato ang pagtuo. Amen? Now, ako sa akong kabahin, nagdako ko nga ang ako ang mama bisag unsay ipangtusok ato mutubo. No? Silang manambenos, makabalon na sila kay daghan kitog orchid si mamang. Anything that she touches, no, or iya bang ipangtisok, matingala ka kay mutubo gyud og tarong ang tanom. Mao na nga wala naman siya karon. Makita siguro namo nga pasalamat pud mi nga at least ma-maintain gamay ang garden. But then
most importantly, nagtuon gyud ko kung unsaon pod pagpatubo og bulak. No? Nagtuon na giingnan ako sila nga akaron magtuon kog binayot karon. No? Kanang makapatubo gyud ta og tanom. Now, abi ninyo no, when you want something to grow, kinahanglan imuha day ng preparahan og insakto. Amen? Number 1 for you, kinahanglan na kay insakto nga kahibalo. Amen? Kahibalo, and then kinahanglan imuhang andaman ang mga nutrients para sa kinahanglanon sa usa ka butang. No, ingon na day na magtanom ka, kinahanglan magprepara ka. If you want something to grow. Amen? Matag-usa na to, siguro kaning lesson, ma-apply nimo ni bisag asa nga parte sa imong kinabuhi if you want that something to grow. Amen? Padako kag anak, padako kag tanom, padako kag mga kahayupan diha, no? Kinahanglan na kay igong kaalam. But abi ninyo Christians, even in our faith, kinahanglan atua day ning patubuon. Amen? Ang matag-usay na to, lain-lain ta og level sa faith. Amen? It might be ang uban sa inyo ha, 20 na katuig nga Kristohanon, pero mubo kay pagtuo. Naiuban sa tua, bag-o pa lang naluwas, pero taas kayo og pagtuo. Amen? Matag-usa na to, lain-lain ta og level of maturity when we talk about our faith. Now, karong kahaponon, tugutin ninyo, nga kita unta ang matag-usa na to, magdungan tagtubo sa tong pagtuo. Amen? Now, number 1, kung unsao nimo pagpatubo ang imong pagtuo is that number 1, you have to exercise your faith. Amen? Exercise your faith tells us, kana bang imuhang i-practice sa kanunay nga magbaton kag pagtuo sa Ginoo. Amen? Now, kami sa among field, daghan karog mga nurses, no? Istorya min lang ading gabi nurses ni graduate ninyo. Batabi ninyo, naay mga nurses, parihan na mo. Ako na naman ko sa admin, but I tell you, og mag-ingon ka og application sa nurses, mabihind na gyud ko. Ngano man, wala man kaayo nako gi-practice ang akong profession. Bisan lang og injection siguro kabalo-kabalo, og kana siguro magtaod og dextrose kabalo-kabalo or mag-bandage. Pero kung moingon nagyug kag nursing work, medyo mabihind nagyug ka. Why? Tungod kay wala kaayo nimo ma-practice ang imuhang profession. Amen? Mao na nga nay moingon sa kuha pag-dextrose ko nimo be, and moingon di ko nga ayaw gid in tawon kung gusto ka mga 20 katusukan. No? But then moingon jud ko no nga baliko na to para sad sa ato ang pagtuom para motubo ni kinahanglan atuan ning i-practice permanente. Amen? Exercise. We are to put our faith into practice daily and prove the Lord by our dependence upon Him and claiming His promises. Baliko na to, nga to ang Ginoo, abi ninyo, lahi gyud kay ni siya kung ikumpara nimo sa tawo. Ang tawo ganahan siya independence. Kalayaan. Gusto siya nga naa siya iyang kagwalingong kalibutan. Di siya gusto hilabtan. But you know what? Ang ato ang relasyon nga to sa Ginoo. Ang Ginoo gusto siya nga sa kanunay ang matag-usa ka nato mo relate sa iyaha. Mahimo tang dependent sa iyaha. Kadugayan no kanang bitong mama og iyang anak magsige pangayo siya bugas or pangayo niya kadugayan ang mama mo ingon. Dong, dako naman ka. Pangita po do panginabuhi para nimo. But you know what? Ang atuang Ginoo lahi. Kung sa kanunay permanente kaniyang mangayo, permanente kaniyang mudutdot, mas ganahan siya ni ana nga relasyon. Amen? Unta masabta nato ang ato ang relasyon ngadto sa tong Ginoo. Now, as you see little victories of faith,
matingala ka na ay mga butang nga mo develop sa imong kinabuhi. Like for example, imong patience, prayers answered, problem solved, and people saved, and spiritual power in your own life. You will continue to grow in this area of your life. Amen? Now, it made mention of simple victories. Last Wednesday, one of our prayer requests is that, Lord, give us a good weather. No, that is in anticipation sa bagyo, sa duha ka bagyo nga ning abot sa atoang nasod. So mo na nagampo kita, Lord. Hatagi mi og maayong weather Sunday and Saturday. And as you can see, medyo alum-um lang, pero nakaabot ra kita dire nga wala mo na nga basa. Amen. No, that is a simple, those are an example of little victories. Now, naakay gipangayo sa Ginoo nga makapasar kag something ana abi nimo basta i-grant sa Ginoo. Ma-happy ka and I tell you, maka-celebrate kag mga little victories sa imong kinabuhi. Amen. Now, bisan sa itong mga answered prayer, basta ginatubag gani sa Ginoo, natay tendency nga mga nadta lami na iampo permanente. Amen. Kay makita nimo that there is a positive result in prayer. Amen. Abi ninyo kanang mga butanga mutubo ang imuhang pagtuo sa imong Ginoo. Amen. Naakay dakong pagsalig sa iya that God can meet your needs. God in everything nga imong pangayoon and all your needs ginahatag sa Ginoo. Amen? Now, we do not need to possess faith. We need faith that possesses us. We need a faith that has an impact on our lives every day and gives us courage, concern for others, compassion, and confidence in God's ability as well as in ourselves to do His will. Amen? Now, from time to time, baliko na to, kung naay mga fruits sa ato ang pagtuo, mas mudako pa ang ato ang pagtuo di astong Ginoo. Amen? Christians, sa makanunay, ginahangyo na to ang matagusa, mangayo ta sa Ginoo. Amen? Imposible kay nang wala na kay gipangayo sa Ginoo, oy. Amen? Imposible kay nang wala kay pangayoon. Matag-usa nato natay gikinahanglan. And there's no reason for you to stop praying. Kaya ang matag-usa nato naatay gikinahanglan. Amen? Sa tanang butang iampo na giingnan biyata, be careful for nothing. Amen? So tanan na iampo na tanan nimong kinahanglanon. Now, exercise your faith by trusting the Lord and His promises. Giingnan ta diri like example. We are to exercise faith in giving. Now, abi ninyo matinghala jud gaaning paghatag. Kay kaning paghatag, ang atoa mangong gitudlo manggod sa atoa sa tong pagkatawo is that we have to save. Amen? Mo bitaw to nga niingon bitaw si Erap, no? Sa diyang siya may presidente sa una, di jud ko kalimot ana sa kapag estudyante. Ningon siya nga maghigpit ng sinturon. Buot pasabot ana, careful ta sa tong spending. No? Kinahanglan careful ta sa ato ang paggastos sa ato ang kwarta. Now, ingon na ang pagtudlo sa atoa sa kalibutan. Amen? Mao na gitudlo sa atoa. Bisan sa to ang panimalay, ginaingnan tas tong ginikanan, kinahanglan mag-save ka. Amen? Last Friday ba to? Joke nilarga siya og Manila. Sa diha nga gahatag og balon ang iyang dadibot. Panghimangnuan gid ang bata nga, oy, dili ka magpatakagasto didto ha, bisag na kay kwarta. Kinahanglan na jud kay emergency money. No, ingon ana, kita ingon ana ang pagtulunan nga ato ang ginatudlo. Batabi ninyo lahi pod ang pagtulunan sa Ginoo.
ang Ginoo gitudluan ta on giving. Amen? Balik ko na to ang kalibutan, nagagtudlos to, you have to save. Ako, ako, ako. But then, ang Ginoo, matingala ka, that when you gave, mas daghan pa ang ibalik sa imuha. Amen? Especially, when it is done, when it is given, alang sa bulaton sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to, no? Malakay chapter 3:10, naa sa screen na to ng basahon. Ready? Read. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen? Balik ko na to, no? Kani nga pagtulunan, it is a lesson with a promise. Amen? It is a lesson with a promise. And when you give your tithes and offerings, Christians, pwede na nimo i-claim nga to sa Ginoo. Amen? You can claim this to God. Lord, ningon biya ka. Nga, sulayan na mo paghatag. And you're going to pour us your blessing. Amen? Now, but ako aning ipasabot sa inyo ha, ang blessing sa Ginoo, it doesn't really come in terms of monetary. Amen? Naghatag ka o naghatag kag tithes, naghatag kag para sa Ginoo. Matingala ka, bisan sa kagamay si musweldo, mamit ang tanan ninyong panginahanglanon. Matingala ka sa kagamay si musweldo, malipayon iyong pamilya. Matingala ka sa kagamay si musweldo, makakaon mo katulo sa usa ka adlaw. Matingala ka nga naa pa kay pang Shopee gamay. Naa pa kay pang Lazada gamay. Or naa pa kay pang TikTok gamay. Now, balik ko na to. Ma-amaze ka sa panalangin sa Ginoo. Mauna nga balik ko na ko. Blessing sa Ginoo, it comes in many forms. Amen? Siguro, kanang imuhang panalapi financially, mamitra sa Ginoo, no? Igo-igo. Pero matingala ka, wala ka nagkalisod. Daghan sa mga tao karon, they earn billions. But most of them, gina-allocate nila para sa ilang medical expenses. Amen? Dato, tuod, pero tuwa permanente sa ospital. Salamat tayo, igo-igo ra, pero himsog ang atong lawas. Amen? Even your good health is a blessing from God. Amen? Tingala ka, daghan sila kwarta, pero dili sila katulog sa panahon sa kagabion. Ikaw lami kay mong hagok. Why is that? Because that is a blessing from God. Blessing comes in different forms. Amen? It might be ang akong blessing, dili pod parihata susama og blessing. Amen? But then, balikon ako, kung ang imuhang kinabuhi ginahatag nimo sa Ginoo, ang Ginoo will surely bless you. Amen? Now, for this lesson, no, when we give, it talks about giving. Batabi ninyo, si Paul, giingnan no, nga kinahanglan mahimo kang cheerful giver. Amen? When you give to God, kinahanglan malipayon ka nga maghatag sa Ginoo. Kung panalitan gani sakit gani sa imong sa imong buot, sukwahi sa imong dughan ang imong paghatag, ayaw na naihatag. Why? Wala na'y panalangin diha. Amen? Now, when you give to God, you see to it that it is given nga kinasing-kasing heartily. Amen? God is going to bless you. Now, number 2, nga i-exercise itong faith. Faith in our living and actions. Amen? James chapter 2, verse 17. Nasa screen itong basahon. Ready, read. Even so, faith, if it hath not works, is that being alone. Now, if you're going to read James chapter 2, verses 17 downward, abi ninyo,
Side trip lang ta ni nga lesson. Daghan sa mga tao ginagamit ni nila or ginasite nila ni nga verse nga nagaingon. Ang kaluwasan lagi kinahanglan pagtuo og maayong buhat. Amen? Kay mo nang basahon, murag makaingon na gyud ka nga naagoy maayong buhat. Amen? Now, abi ninyo, ang kaluwasan sa tao, it is between you and God. It is a personal. Ang kaning James nga view dire, it is a matter of humanistic mankind nga view. But pasabot ba? Kung ako, ginaobserbarante ka permanente. If you are claiming to be saved, naga-observe ko nimo pero matingala ko, ura makagdili luwas kay dili man ako makita ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon sa imuha. Amen? Mao ni buot pasabot diri ni James. Amen? Now, ang matag usa kanato naluwas ta pinaagi sa pagtuo. Pagtuo ni Jesus Christ. Pagtuo sa dugo nga iyang gi-shed didto sa Kalbaryo. Mauna ang matag usa kanato nga ning tuo tinud-anay makabaton og kaluwasan. Amen? Now, tungod ana nga pagtuo nimo kay Jesus Christ, imuha ning iuyon ang imong kinabuhi diadto pod sa kinabuhi ni Jesus Christ. You make the life of Jesus Christ as your standard of living. Abi ninyo, when you do that, matingala mo, na'y kausaban sa inyo ang kinabuhi. Ma-feel ninyo ang fruit of the Holy Spirit. There is love, there is joy, there is long-suffering, there is patience. Naagyo'y kausaban sa imong kinabuhi. Kung sa una, yaw-yawan kay kakaron, lahi na ron, praise the Lord na. Kung sa una, tikasan kay ka, tingala ka karon, di nakaganahan o binuang. Amen? Naikausaban sa imong ginabuhi. Kung sa una, you spend your Sunday outside, siguro adto kag bulangan, adto ka ng mga lugar nga makahatag og kalipay sa imuha, matingala ka karon that you spend your Sunday in the church. Amen? Now, matingala ka, some point sa imong kinabuhi, naagyo'y kausaban. Amen? You begin to read the Word of God, na ikausaban. Naa kay disiplina sa imong kaugalingon, na ikausaban. The way you behave or your attitude na ikausaban, maunay gasa sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Amen? Now, balik ko na to. Ang tinud-anay nga pagtuo, mo produce ni og maayong buhat. Amen? Mao gina ang atoang ginatuhuan. Faith with works is a force, and faith without works is a farce. No? Number 2, kinahanglan i-practice na to, no? Or exercise na to ang faith. And number 2, we examine the Word of God. Amen? Now, when you read the Word of God, matingala ka, mas strengthen mo yung faith, matingala ka, nga matag panahon nga ginatintal ka, naa kay igong ikasukol sa imuhang kontra nga nagatintal nimo. Amen? Because that is the Word of God. Now, reading and study the reading and study of God's Word have a faith-strengthening effect on our lives. By the way, matag-usaban nato, nagabasa batas tong Biblia? Amen? Is that an amen? Now, if you're not reading the Bible, it's not too late. Amen? You can start reading the Word of God. Amen? You can listen to the Word of God. Abi ninyo, ang usa ka butang, no, nga kana atong ginabasa diri or ginalitok na to nga si Dr. Charles F. Stanley. Maayo kayo ang iyahang ministry. Patay na aron si Pastor Stanley, no? Pero ang iyahang works of literature, ang iyang wali, gipreserve gyud na sa ilang church. Amen?
Gi-preserve siya silang church, and I tell you, even now, libre ra gyud gihapon na nga mabasa ang iyahang mga buhat. Amen? Tanawa ninyo diha intouch.org. No, makabasa mo sa iyahang mga lesson dito na mga 30 life principles, na matag-adlaw nga daily bread dito nga ginasend sa inyong email. Amen? Now, if you're very fan of looking at your Facebook, pwede sad siguro from time to time mo mukuan pud mo ato yung site para mapadalhan mo niya everyday nga fresh lesson from the Word of God. Amen? Now, in that way, bisag unsa nga butang, ma-enrich ang ato ang kinabuhing Kristohanon, abi niyo no, mas mutaas ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Now, the Word of God, it is a powerful book that can make a huge impact on you. Amen? Ang inyuhang Biblia, kung inyuhan ng tanawon, there is nothing special about it. It is only a piece of paper. Amen? Parihara ni sa mga papel nga makita nimo sa eskwelahan nga ginagisi, ginahimo nga kanang palupad sa bata, tabanog, or kanang kuano, origami ba na? It is a very simple paper. Karon lang, siguro akong yung Bible nag-differ. Kay kani ako medyo sinaw-sinaw siya and nai-color-color gamay. But then I tell you, bisan pag unsa na idagway sa imong Bible, but the content of it, kung imuha ng basahon, makapausab na o kinabuhi sa tao. Amen? Makausab na o kinabuhi sa tao. Kaning pulong sa Ginoo reveals kung unsa ang kasing-kasing sa Ginoo. It reveals kung unsaon ka pagpanalangin sa Ginoo. It reveals kung unsay mga saad sa Ginoo or promises nga kinahanglan nimong i-claim tungod kay anak ka. Naa diri. Ato aning ginabalik-balik diri. If you want to be successful sa imong kinabuhi, you read the Word of God. If you want to be successful in the field of business, read the Word of God. If you want to be successful in anything that you do, studies, pag-eskwela, ayaw gyud ninyo ibulag ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Baliko na ako. Dako kayo ni nga panalangin. For how many ages ang mga kontra sa Ginoo ilahag yun ning gi-attempt og guba ang Biblia. Amen? But then, it survived. Hantod karon naka-acquire gihapon ta aning pulong sa Ginoo. Amen? Sa tuang lugar, because we are an open country, wala kayo gibawal sa tua ang Biblia. It is not a crime if you're going to bring your Bible in the streets o binuangan paganay ka bay, mulampas anya ka sa langit. No? Nayusay magbinuang ta, but then it is not a crime in bringing your Bible. Pero in some parts of the world, dadto sa Middle East, it is a crime nga magdala kag Bible. They don't have the luxury to bring the Word of God. And if they intend to read the Word of God, ginabuhat na nila sa mga ilalom or in a secret area, secret meeting, ginabuhat na nila dadto just to read the Word of God. Ingon ana ka importante or kabililhon ang pulong sa Ginoo sa ilaha. Mo na Christians, it is a challenge for us. Use that freedom to read the Word of God alang sa pagpatubo sa imuhang pagtuo. Amen? Importante kay na read and believe the Word of God, and God will give you the courage to face the present with confidence and the future with expectancy.
As your faith increases, your conviction will be that God does not tell any lies. Amen? Romans chapter 10, verse 17. Ato aning basahon. Ready, read. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Faith cometh by hearing. Kung gusto nimo i-increase imong faith, you read the word of God, paminaw sa mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo, maunay pamaagi para mo increase ang imong faith. John chapter 20 verse 31 as a screen, ready, read. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Amen? Giklaro gyud diri sa John chapter 20 verse 31. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ. Amen? The Son of God, and that believing ye might have life through His name. Diri sa pulong sa Ginoo, diri nimo makatunan kung unsa gyud ang pagkatawo sa Ginoo. Amen? Diri nimo makita kung unsa gyud naa sa kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Kana madungog ninyo nga tingog ron sa mga bata nga nag-memorize. You just don't know kung unsa kakalipay ang Ginoo nga naglitok na sila sa pulong sa Ginoo. Amen? Ang kasing-kasing sa Ginoo duol kaayo ngadto sa mga bata. Amen? Even the disciples sa diha nga ning duol ang mga bata sa hiyaha. Abi ninyo no, ang mga disciples, ilang gipang-abog ang mga bata. Abi ninyo si Jesus Christ, nasuko. Nasuko siya kay nganong giabog kinahanglan paduulon tong mga bata. From that point of view, naibaw-an nimo kung unsa ang kasing-kasing day sa Ginoo. Amen? Kanang mga bataa, manindot magdagway, nakaligo man, sipunon man, or dili sipunon, gihigugma na sa Ginoo. Amen? Ingunan na baliko na to. By reading the Word of God, may bawaan na to kung unsa gyoy kinaiya sa Ginoo. Kung unsay gusto niya nga mahimo natong standard. And I tell you, ang standard nga gusto sa Ginoo alang sa tong kinabuhi, it is always the best standard. Amen? Now, number 3. Ay, diri siguro tamo tapos, no? Put your expectation in the Lord. Amen? Now, naisa ka story diri, no, nga ginayanday ning kuano. A new executive arrogantly entered into a board meeting. And abi ninyo sa board meeting dadto naa siguro taas kay nga lamisa na inang lingkod diha nga members sa board or mga empleyado. Katong arrogante nga executive officer, pagsulod niya, nakit-an man niya nga gatindog lang dadto sa lamisa atong tawhana. Abi niyo gipangutana niya, ikaw, pila man imong sweldo? Tingtubag na po din tong tao nga gatindog, ano siya nga, siguro taga-bulan mga $250. Abi ninyo no, ang arrogante nga amo, ning kuha siyang kwarta, yatagan siya, naay $1,000. $100. That is good for 1 month nimo. Now consider it as a notice that you are already fired. So abi ninyo, na-shock tong tao ngayong giingnan nga you're fired, yatagan pagid sa kwarta, gawas tong tao in taon. Abi ninyo, pag humana siyang kasuko, ay ha, patong manager ni Ingon or katong CEO ni Ingon, unsa day trabaho atong tawhana? Ana tayo makauban. Ga-deliver naman itong pizza diri, boss. Ga-deliver naman itong pizza diri, boss. Abi ninyo, no? Nasyak yun dyan, nagkatagan niya ang kwarta. Wala ito gatrabaho sa iyong kumpanya. Ga-deliver na itong pizza. No? Arrogante magugayo nga klase sa tao, no? Now, naani siya pagtilan Andre. Beloved, when we exercise our authority
with conceit and arrogance, no one wins. Amen? Labi na ng pagdala nimo sa imuhang kinabuhi. Kung nagsalig ka sa imong kaugalingon nga abilidad, tigig ka makadaog. Amen? No one wins. But then, ang Ginoo baliko nato, it is in His heart nga gusto niya unta nga iyang mga anak makat-on pagsalig diha sa iyaha. No matter what is the outcome of your life, at times, no, ang kinabuhi sa tao, ang kinabuhi sa anak sa tao, usahay ipaagi na siya sa Ginoo og mga lain-lain nga klase nga dalan. It might be you are walking sa usa ka dalan nga nindot kayo, tiles siguro. Or it might be mong kinabuhi, galakaw ka sa usa ka dalan nga karsada, pero rough. Or it might be, you are just walking on a trail. Lahi-lahi ta og kinabuhi, but then, baliko na to, know this, that whatever path you are taking, ang Ginoo nagaubana sa iyang mga anak. Amen? Like in the life of Joseph, he was walking in a very good path. Sa diha nga naa pa siya sa panimalay sa iyang papa nga si Jacob. Amen? But then, ning abot sa panahon, nga naglakaw siya sa usa ka batuon nga agianan. Giitsa sa iyang mga igsuon dito sa pit. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon dito sa mga passers-by, isa mga Ishmaelites. And then, naabot siya sa kinabuhi dito sa Egypt. Niabot na pud siyang kinabuhi nga naglakaw na pud siya maayong nga dalan. Why? Naana siya sa panimalay ni Potiphar. Everything kihatag dito sa iyaha. Amen? But then, one time or another, he ended up in jail. Amen? Naadto siya sa prisuhan sa mga crimes nga wala niya buhata. Amen? But then, matingala ka, one time or another, tungod kay wala siya mingundang sa iyang pagtuo sa Ginoo, his faith never wavered. Abi ninyo, no, one time, he woke up in the palace. Amen? And gi-enjoy niya kung unsa may gitagana sa Ginoo nga panalangin alang kaniya. Amen? Christians, it might be imong kinabuhi lisod kay karon. It might be ang imuhang kinabuhi is very, very sorrowful. It might be ang imong kinabuhi karon you are treading on a very lisod kay nga path. But Christians, himua kung unsay gihimo ni David, that he never wavered his faith. He continued his faith ngadto sa Ginoo. Christians, baliko na to. We can expect God to do good things diri sa tuwa. Amen? Diha gid na to, baliko na to, importante kayo nga makat-on gyud ta pagsalig sa Ginoo. Now, gingon pa diri no, the prideful heart always take the seat of exaltation and yearns to be lifted above others or show off. Mauna ang prideful nga kasing-kasing. Pride leads to making choices that end up putting whipped cream pie on your face if you please, or your smelly food in your mouth, as in the case of the new executive in our story. Amen? Solomon puts it this way in Proverbs chapter 11, verse 2. Ato dang basahon, nasa screen, ready, read. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. Amen? Importante kayo, no? Kung naaman ganitaan ng pride sa tong kinabuhi, kwaan na. Amen? Kinasayod ta, you can never win with pride. Amen? Bisan sa relationship, kung naa gani tawo nga dili makat-on pag swallow siyang pride,
wala gyud mahimong malampuson nga relationship. Amen. Kinahanglan mo paubos gyud ka sa imuhang pride. Amen. Now, balik ko na to. With pride, this shame involves dishonor, disgrace, confusion, and looking like a fool. Such is a description of an arrogant Christian. Now, kaning pride, posible gihapon ni nga motubo ni sa usa ka Kristohanon. Amen? No? Last Wednesday, we have a wonderful lesson. We have a lesson about David. No? We are talking about the giants that slew David. Amen? Matud pa sa mga lesson, it might be ang kana nga giant, naa na sa imong kasing-gasing, dili pa na siya giant. Gamay pa na. Pero when it is fed, posible nga maginahinay nagtubo diha sa imuhang kinabuhi without you knowing. Amen? It might be the giant of lust. Si David sa una, wala pa man kayo siya ay babayi. Pero sa dihang nahari na siya, halos nangulikta nagbabayi. Nangulikta nagbayi hantod, wala pa gyud siya makontento sa mga babayi nga ing gipakaslan. Iya pag yung gikuha si Bathsheba. Amen? The giant of lust. Amen? Daghan tag mga giant, no? Dapat atuag yung mas self-assess itong kagalingon kung unsay mga problema nato. It might be, our problem is the same with David. No? Love affair or kuan. Katong mga ning aging adlaw, ning aging bulan, na ay tawo nga ning attend og concert, pag ana sa video dito, naghalog sila, then ning kalit lang og dagan tong lalaki. Now later on nahibaw-an nga katuding laki is a famous CEO. No? Ang iyang babae head sa iyang HR, nahibaw-an dahil nga tungod atong video, nag-uyab na itong duha. So naguba ang ilahang panimalay. No, it could either be that is a type, no, that same giant with David. Amen. Now we do not know kung unsa man ang kuano mga tuang giant sa tuang kagalingon. Whether it is a giant of envy, maibog ka ng mga butang nga wala nimo. Amen. Suki ka maibog. No? Be careful ang mga butanga. Amen. Now, let us learn on how to assess our strength. Most especially, let us learn how to assess kung unsa tong mga weakness na to. Amen. But then, tutuki gid ni. Because we are talking about pride. Amen. Take note of this, bisag unsa ka simple sa tawo, maadunahan man siya o mapobre, naginay pride ang tawo. Amen? Importante ragi kay, you can never go wrong when you are humble. Amen? Magpadayon tas ng lesson next Sunday. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful lesson. Salamat, Lord, sa pag-equip ka na mo, Lord, on how to deal with difficulties. Much more karon amahan nga imuhaming gimanduan that we must learn how to grow our faith. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Lord, dili na mo makita ang among level of maturity or among faith. But we all know, Lord, that our faith is going to be tested. And it is going to be tested by you. Amo ang gina-pray, Lord, nga ikaw, Lord, maga-increase paunta ka sa among faith, susama sa gipangayo sa mga disipulo. We are praying, Lord, to continually bless us. We want your blessing, Lord. We want your love. We want, Lord, to bless everything that we have. And among ginapangamuyo kanimo, Lord, alang sa matag usa karon nga naminaw. Kung na may mga butang amahan,
nga labi na ning pride, Lord, kung naa ni sa mong kinabuhi. We are praying, Lord, nga kwaan ni. Help us, Lord, to be dependent on you. Help us, Lord, nga mo mature gid among pagtuo di kanimo, Amahan. Lord God, please do continue to bless the remaining part of our service. Ay namang ginapangamuyo nga ikaw magapanalangin sa mong fellowship this afternoon. I-bless, Lord, kani nga Sunday School, i-bless ang pagtulunan, much more, Lord, i-bless ang kinabuhi ng mga kabatanunan nga naa sa ubos, O Lord God. Lord God, this we ask in the mighty name of Jesus. Amen.